with pure, unadulterated 15,000 watts power. This is 103.9 FM. Oras 1:18. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Frank Mendez. May hapon sa tanan, kumusta kamo? Init niya po na itong palibot, way kabalhinan, way kausaban. Ang pag-asa siging pahinumdum, init dito, init direyo na, so magbantay ta ha. O mo na itong idugan na itong pagpahimagno para nga makamatngon mo nga nining mga panahon nating init, so mangandam ta in kaso gusto mong mugawas doon na mo'y lakon, magdala mong payong kung sa padiha nga itaklob sa ato ang ulo samtang magalakaw ta kay maka-heat stroke ang maong kainiton nining mga panahon na tiya umana kung panalitan mabot og 39 init na no. 41 init na grabe ka init ang 42 sa kuan sa heat index sa Selby. So kining di mangandam si bako no, kining ay palayo lang unta na maglikay kita di magpataka og kining lakaw-lakaw. Ako pa ninyo puyo mo sa balay unya dayon na pangitaa ka na inyong transistor radio diha. Kung dili ba cellphone, niya i-dial ka na sa Gold Radio para makadugog mo sa atong programa nga Nuda Veritas, hantod ta sa 2:00 antag na sa kapunon. Ang atong oras, Jess ba? Jess. Ang atong oras ba? Military time naman ta? Tanawa gani. Gawas og basin og nalibat lang ko ang akong pananaw kay Dipiktuso. Military time ba? Oh. Oo, mura na tag Fort ID. Ganudan ako ba ko masayop ka military time yun eh. Sige, para sa tanan nga gusto agana naaraman dahil na tingalang gigay ko eh. Gahangad-hangad ko sa amo nga orasan din nina ko kini lahi gini lahi. Oo. Anyway, maing hapon subli og sana kay mo maka padangat sa tampo diha lang sa Facebook, no? Kay kun di na ko mabasa na mas GC ako ipamiliw pagbasa sa inyong mga pangutana sa Facebook pwede. Unya dayon na pwede pod sa 0917-704-3210. Ang mga pangutana nga atong tagdon din ni sagad may kalabutan sa butang legal, no? Nga among paningkamutan nga matubag ma-explain nato para masabtan sa atong mga tigpaminaw ang inyohang mga gisango nga mga pangutana. Kapaningkamot may nga amo kining mabuhat yun para sa katagbawan, labi na sa atong mga kaigsunan nga naamamuyo sa mga daplin-daplin nga ang makatabang lang nila, no, nga ma-empower sila sa mga balita o kasayuran, maurag yun ang mga radyo. So pinagi din sa Gold Radio, laumi nga mo ka nang mabuhat pinagi sa Nuda Veritas program. Okay? Mahimo po nga ang inyong pautana, ipadala pinagi sa sulat, kargero, no? I-address lang diri sa Gold Radio sa Barangay sa Carmen. Paminaw, hainin niya atong guide para maabot ang mga suwat dire, no? Ipadala sa programa Nuda Veritas, Nuda Veritas, Permiro, kining Gold Radio, no? Gold Radio 103.9 MHz FM. Alright? So, second nga linya, Nuda Veritas. Pwede sa Nuda Veritas iunaw niya
isunod ang ato ang Gold Radio niya. Butang ida Carmen Cagayan de Oro. Abot yun na. Labi na ko pakapinan pa na ninyo nga former Radio Ultra. Musutoy din dito ang kartero na kay dugay na biya ang Radio Ultra, so familiar kay nila na. Ha? Sige, atong huwatan ang inyong mga pangutana. Sa di pa sa una na to nga hilisgutanan karapuna, kabahin sa ato mga pamalaod sa pagkakaroon, paminaw na to sa ang una nga dalit na to para sa tanan nga naminaw karon. Sasaan mo ang imudang unungan ug imong mahalon, way lain kundi ako. Unsabay hinungdan nga imong gitalikdan, unsay kasalanan nga nahimo ko, pasagdan mo ba sa lunganan, magahilak ako. Sa saad mo ang imudang unungan ug imong mahalon, way lain kundi ako. Unsabay hinungdan nga imong gitalikdan, unsay kasalanan nga nahimo ko, pasagdan mo ba sa lunganan, magahilak ako. Pasagdan mo ba lamang nga magsubuking dukhan, ug hangtod sa lunganan, magahilak ako. Magahilak ako. Okay, nindot kay nga kanta para ni sa atong mga suki nato, atong mga nagpaharahay nining mga panahon na nagpalandong, no, na ilang lantay na sila ga ligid-ligid, pero malagi patingoga ka ng inyong FM station diha Gold Radio para nga madungog ko ninyo o sa susamagbahin makahagpat ka mo mga pagtulunan. Karon ang atong isgutan continuation kay wa pa man ta mahurot lugar, no? Guys, ta kabahin sa last week sa affidavit of desistance. Di ba? Oo. Ang atong gisgutan last week, affidavit of desistance, dito kini sa prosecutorial level. Sa ato pang ang mga prosecutor pwede makadawat sa affidavit of desistance para ideklarar, mag-decide ang prosecutor nga wala na kay nag-desist na ang hingtungdan ang complainant.
pangutana. Doon na ba'y affidavit of desistance nga may tabo kung ato na sa korte? Ato na ni judge? Mo nang pangutana. Anto bag yes? Unsay mga pamaagi. Okay. Na-file na ang kaso. Diba? Na information na paghuman sa information na kay Selby gi-file na warrant o niya dayon na gidakop si Kuan kining ang akusado Selby. Ingon na ang magakitabo. Ang tanan lugar gisala na sa huwis kay korte naman Sa tanto nga hearing, no, panalitan karon na arena ang akusado na anay nitabo nga pre-trial. Dito sa trial proper, gakitabo ang mga desistance. Kay ni kuan na lugar ni Google na kita og taas-taas nga panahon. Kay kabaw ka gubikan sa kadaghang kaso nga naa sa korte. Dili gilayon matagad sa taas-taas nga oras ang inyong mga kaso. Naobserbahan ba na ninyo? Nganuman, kadaghang kaso nga gasunod sa inyo. Muna nga, bisang nga kung naobserbahan na ba na ninyo, mismo sa arraignment, diha gyud kutob. Wala na'y pre-trial nga paghimuon sa sunod na nga hearing, sa sunod nga schedule. Ngano man, tungod lagi kay daghang kasunod nga mga kaso. Na imagine ninyo, mao man na ang dilema karon sa tanang mga hukmanan sa nasod sa Pilipinas. Kabahin sa kadaghan sa mga kaso. Mabitaw nga dunay alternative dispute resolution nga gi-adapt sa pagkakaroon. Mahinungdan natay mga money claims nga gibuhat ka na pagtuyo nga dunay atubang na nga kaso og dili na si huwis. Kaya napuno na kaso si huwis. Alright. Dire na dahin ta sa matawag na to nga affidavit of desistance. Kamulo ng trial. No? Naanay ang akusado o naay mga saksi examine sa mga abogado. Ngadto may Google sa taas nga panahon, nakamgo ang complainant nga puriso magigay niluoy maganditawa na mura magwayligo nga nining akong gisumbong. Di na lang ko. Ako na lang ning pasayloon. So sa may buhaton para si judge makatuog nga imong gipasaylo na kining akusado kining imong gisumbong. Magbuhat ang imong abogado og affidavit of desistance. So, ang imong abogado mag-draft og affidavit of desistance. Unya, i-presenter ka na dito sa korte. Ang mag-presenter na ng imong abogado. Ang maka-affidavit of desistance, maulamang ang mga complainants o ilabot ang akusado. Imposible ba yung imposible kita na nga akusado mag-execute og affidavit of desistance. Complainant kita. And so, ang complainant, ingon sa imong sa abogado nga mo'y nag-representar ni mo nga dili na may kapoy kay judge o mag-affidavit of desistance na lang mi. So I have this affidavit of desistance sa ako nga client. So pag-presentar na doon ay dako nga posibilidad nga i-review na sa huwis.
Pag-review na sa huwis, ipatawag ang complainant. Tinuod ba ni? Dili ka na. O, pirmahi og tinuod ni. Nanumpa ka man atubangan ako nga kining affidavit of desistance nagapatuo nga i-discontinue, dili ka na gusto nga magpadayon ang hearing. Pirmahi ni. Pag pirma na, wala na. So, ang buhaton sa abogado, magmosyon siya sa abogado. Ang abogado magmosyon address to the judge for the dismissal sa baong kaso because of the affidavit of desistance. So kana sa korte kana ha. Kay sa prosecutor pwede po siya makadawat og affidavit of desistance. Labi na ko nagkasinabot na amang hingtungdan. Sagad god na may mga dagko nga kaso ga primero init kayo ang mga hingtungdan, no? O katong complainant suko gid kayo nga di gid may mong mapasaylo gumikan sa kasuko niya. Ngadto-ngadto malukmay, maluoy kay tan-aw niya nga kini ako sinumbong mura mo ni guway kaon. Way ligo ni maho naman ni din sa courtroom. Makambura siya nga luisan ni kayo kay mo niya na sa mga pangitabo nga nung mapugos ang complainant pag-execute og affidavit of desistance kay gahangi ang mga parente, sir. Kuna sir, palihulan sir, luoy kay humana sir. Nya nung tandig hilak. Oo, luoy kayo. So, ingon na dismiss na ang kaso. Na-unload na ang kaso gikan mismo sa korte, resolve na. Oy, payo ka na ang record on the part of the judge kay na-resolve niya ang maong kaso. Diha mismo siyang sala. Okay? O, sige. Ang atong laing isgutan karon taon ba may tungod ni sa mga kaso na na-dismiss na unya, pwede ba kini nga i-file na sa pagbalik nga di-dismiss naman. Ato nang paminawon karon taon human sa atong giandam nato nga dalit karon po na dugang kalingawan kini sa atong mga suking tigpaminaw nga nagsunod din sa atong programa. Jess? Matud mo ako imong unuhan, mahalong hangtod sa lubnganan, kalipay ang akong gibati kay bugtong kang bahandi nining kinabuhi way sukol ang akong pagtuo nga matumon ang atong mga damgo kay aniyak ka man nining kiliran gulawanong pagpanggap ng kunkunan. Kasing-kasing kung talikdan mo ako magpabilin sa ako nga walay makababag sa atong pagminahalay.
nga matuman ang akong mga tanggo kay aniyak ka man kiran bulawanong pagpangga ng kumkuna dili mabalhin pitik ning kasing-kasing kung talikdan mo ako magpabilin sa arko nga walay makababag sa atong pagminalay akong tinangga sa atong pagminalay akong pinangga. Okay, may hapon ni Ma'am Elizabeth Basilgo naka-indicate diri sa ako diri nga cellphone nga nagtan-aw kuno siya, no. Nadawat nako ang imuhang text kagabi pa man dito, abot sa tong oras ganina pa nako nabasa pud ma'am, no. Pasaylo alang ko kay di mo gug ko kanang unsa ni na nawadan ko og hiling-hiling sa cellphone ang kagana nako tungod lagi ning akong mata kay kung dili dagkong litra di ginako mabasa, no. Muna nga sa pero maka-text ko ginainay ngano man dagko biyang litra ning sa keypad na to, no. So makatagsa-tagsa ko letter L lab pa ng litan L nya mangita din ko sa letter O. Luoy kay ba? O. Nya dayon letter V. Na V. O. Pagkaluoy bigay kayo. Bitaw. Ang importante piskay atong lawas, no? Tanaw nimo si Jerry Parcon. Nga programa din buta. Pero sa time nga nagprograma siya sa kibaw nga ang normally magatubang kamangyod sa microphone, di ba? Oo. Pero sa time nga nagprograma sa dinhe, gikuha og picture, gatalikod na siya sa microphone, sige lang gapon siyang tabi. Luoy kayo, no? Pero siya ba ko ipalayo lang? Ako confident ba ko nga kining akong pananaw ma-resolbar siguro ni sa dili badugay kaluyenta sa Ginoo, no? Kay di man ta makasasala. Unsa di ka? Oh. Unsa gani atong topic nga sunod nga hisgutan? All right, mao ni. Sir Frank, pwede ba nga ibalik na ko pag-file ang kaso sa korte? Sa lain nga korte silbi nga na-dismiss na kini nga kaso. Pero gusto na ko nga mo-file ko og balik. Balikan na ko siya pag-file. Pwede ba? Anytime pwede man gusto yun mo. Ato diba na look at the case here. The case has already been dismissed by the court with competent or competent jurisdiction. And then na-dismiss kini. Pagbasa sa nagsumbong, o siya ganahi kay na-dismiss man. Pautana, pwede ba ang complainant maka-file pagbalik og sumbong ngadto sa korte? Anto bag anytime pwede kung ganahan ka. Wa may magpugong nimo kung gusto ka mag-file og sumbong sa korte. Pero ang pautana mao
ang dako nga the consequence of the refiling of the case to another court, ang sagad nga kapangitabo nini, madismiss lang gyapon. Madismiss lang gyapon. Wa ba'y pulos ba? Naay prinsipyos balaod na. Res judicata. So, kung ang kaso, butang talang, branch 1 mo ay nag-resolbar sa kaso, unya na-dismiss na, meaning na-resolve na ang kaso. Oo. Pagbasa nila sa bagay tungdan, ilabin na sa nagreklamo, gusto niya nga i-file ang kaso dito sa lain nga hukmanan. Pwede good, pero ang prosper to progress sa maog nga kaso, di gina may tabo nga musaksid ka. I-dismiss gyapon. Maning may tabo. File ka og kaso. Butang talang physical injuries. Di ba? Oo. Pag-file na og kaso, salamat ha. Inas ma'am. Pag-file na og kaso, siyempre, patubag man ang PCAS, no? Pagtubag na sa akusado, mingo man tong akusado nga ikisigit sa kapidabit, kaya ipatubag man siya, counter affidavit. So, unsa may tabo? Ang may tabo mo, mingon siya nga, kining kasuha, na-resolve na dito ni sa branch 1. Natingala ako nga nganong ni nag-refile siya o kaso din ni sa mong korte nga na-resolve naman ni. So, pagbasa sa judge, nga tuwa na gi-file ang mong kaso, mingon din siya nga, na-resolve na madain ni. O sa pamilay gusto di ay. Makapangutan na agad mismo ang judge. So under the principle of res judicata or judicata, dili na siya pwede matagad. Most likely, madismiss yun ang kaso. Okay. Mauna na lugar ang tubag sa pangutana. Kaya na may uban nga murag di gyud magkapasaylo sa nabuhat, no? Grabe ko nang kani ma-file kaso dili pwede mapasaylo nako ning tawana. File siya. Malagya po yung kapaidan. Ang mga kondisyones aron ma-invoke nimo kanang prinsipyo sa balaod, kanang gitawag nga res judicata. Kung panalitan ang korte adunay jurisdiction. Ay jurisdiction. Di ba? Kaya siya may nag-resolve sa kaso o niya gidismiss. O niya dayon, ang mga hintungdan, the parties involved, malagyapon si Pedro o si Juan. Manang mga importanteng requisitos na dili na pwede nga tagad-tagaron pa kung i-file ang laing kaso or i-file ang maong kaso sa laing nga korte. Hangin na ito ng timanan. Kay, kiniga pangitabo ni Sagad, kada bang taas kay o garbo, nga dili makapasaylo sila sa tao. Gukdon yun nila, file o kaso. Na, ma-file man lagi, dawaton magyapon na, pagkatataw, dismiss din na. Under the principle of res judicata. I hope masabtan niyo. Ako gamakuli mako pag-isgot na ini unta. Kaya di man ninyo masabtan kung ako yung ikanunay pagpasabot ugod sa kining res judicata. Muna nga, dito na lang ko sa lain nga, sayon-sayon nga masabtan ninyo sa pangutana nga, pwede ba ma-file o pwede ba nga ang na-dismiss nga kaso i-file pagbalik nga to mismo sa korte? The answer is pwede. Yes.
Pero di ka makalaom nga mo progress ang maog nga kaso tungod lagi kay naamantay balaod nga res judicata nga ang judge na ibaw. So madismiss gyud. Madismiss gyud. Okay? Sige, laing music na sab para sa ito magasuking tigpaminaw. Matud nila ako dili angay nga magmanggad sa imong gugma. Matud nila ikaw dili malipay kay wa ako'y bahandi nga kanimo igasa. Gugmang putli mauday pasalig maoy bahanding labaw sa bulawan. Matud nila kaanugon lamang sa imong gugma ug paray dili maluba kining pagpati bisan sa unsa nakatarungan kay unsa pa'y bili ning kinabuhi kung sa gugma mo hinikawan. Ingnaku nga dili ka mutuo sa mga pagdamay kong naangkon. Ingnaku nga dili mo kawangon. Damgo ko'y pasalig sa gugma mo. Damgo ko'y pasalig sa gugma mo. Okay, doon na iniabot dere nga Leo Labadan man siguro na kung wa ko masayop, no? Leo Labadan. I hope nga nasayop ko. Kay wala ka sa limbad man itong parlantaw ko. Pero murag Leo Labadan magyud eh. Basta hadis we. Leo Labadan. May kay da double check ni mo. Oo. Leo Labadan. Sige, sige. Salamat ka, Mr. Leo Labadan. O kini thumbs up siya. Thumbs up. Okay. Now, kadot, agan-agano na tong oras kay aron nga dili ta kuan ba? 1:53. Siguro initial makaisgot ta sa lain nga kining atong gisgutan part balaod ka po ni rules of court. Oo, rules of court ni.
Kay basig batigala mo ba nga lain kini nga presentation nato sa discussion din sa atong programang Nuda Veritas. Unya panikamot kami nga sayon nga mga isyu or butang nga among hisgutan din sa pagpadagan sa programa nga Nuda Veritas para masabtan ninyo. Kay kung magagamit kita og mga dinagko lugar nga mga inunta pangutana sama sa res judicata, may lang nasabtan ninyo. Latin term kani siya. Oo, di man ta ko mag-isgot pero na-feel na ko, angay na ko gisgutan, lakbitan, pero mangita ko parallel nga approach aron masabtan ninyo. Kanang res judicata. Ang res judicata, mao kini ang usa ka laka nga himuon nga nagbawal kang Juan de la Cruz nga basta lang mag-file siya og susabang nga kaso sa lain nga korte, gibawalan siya ubos sa balaod nga gitawag natog res judicata. Munay nagabawal. Kay pwede good maka-file ka og sumbong pero di ka makalaom nga ang imong sumbong i-file sa korte mo progress. Kay ang judge na ibaw sa balaod. Pag ibaw ni judge nga, maura magyapong mga dagwaya din, na-resolve man din sa laing nga korte. So ang magkakitabo, i-dismiss. Lagyapon. Na magayuban nga, di makapasaylo. O opposite niya sa gitawag na to og desistance sa atong gisgutan. Sa desistance, meaning gipasaylo na sa complainant ang maong akusado. Dinhi init kayo ang ulo sa maong complainant. Gusto niya magbalik-balik sa file of kaso sa korte. Okay? Ala, tanaw na ko oras sa mulakbit lang ko gamay. Oh, by the way, naminaw magaling karon si Ma'am Elizabeth Basilgo na ako mang nadawat ma'am katong imong gipahatod. Salamat ha. Thank you so much. Lakaw-lakaw init ang imuhang kuan. Hindi unsa ni ang imuhang mga alalay nimo niabot naman dire. Init ra pag kayo luoy kita naon oy. Luoy kita naon. Sos na pa may kalo dire among taga-kalo. Bitaw, joke only. Okay, ang lain natong isgutan din nga di kay baw ko nga di gyud ni matiwas, no, di gyud ni matiwas. Mao kini may tungod sa provisional dismissal. Gwapo ni nga topic. Provisional dismissal. Meaning nga naa kanay na file nga kaso sa korte. Na-file na sugdan na pag-trial, pero eventually, nag-decide ang huwis na mga butang ang kining tuliron sa in-between. So, nag-decide ang korte nga provisionally dismiss ang kaso. Naa ba na Sir Frank? Naa. Ang diskusyon din himo na to sa sunod nga higayon sa ato nga pagpanaguban. Maminaw na sa taog laing dalit, katapusang dalit Jess, para sa ato mga tigpaminaw. Nibalik ako kay ginaw kanimo, ilit ay sayo nga hikalimtan kasagayon, uyukon takadto nga gunubon ang gugmata. Pangayoon
kasakit mo. Ang sala kong nahimo, niya ako andam, kulipan ang pagkulang ko. Ibalik ako, ibalik na ang atong gugma, akong ipanumpa, dagon ikaw sa himaya. Ano ako, mga yun kasalo, kay nibiya ako, nawa kanimo mapahibalo, kundi kasakit mo, ang sala kong nahimo, ni ako andam, kulipan ang pagkulang ko. Ibalik ako, ibalik na ang atong gugma, akong ipanumpa, dadon ikaw sa himaya. Ibalik ako, kay ginaw kanimo, ilig ay sa'yo, kahit kalimtan ka sa dayo, tuyo kong takadto, nagunubon ang gugmata, apan dili mahimo, ikaw di ay ang langit ko. Aniya ako, mibalik ako. Okay, hurot-hurot ng panahon na itong oras din sa ato karong kapagpanagan sa atong programa. O ay kabalag ka, Bernice pohon mo balik ta sa laing episode sa atong pagpanagan sa programa nga Nuda Veritas. Unya, panundumi lang ko ninyo in kaso o makaambak ta sa lain nga hisgutan ng topic nga atong pagatukion sa umabot kay wa pa ta makasugod sa provisional dismissal. Na ba'y provisional dismissal sa kaso? Yes, na. Oo. Ganahan kayo mo no, kaya naaman ay provisional dismissal. So, ang detalye nini, pag-iskot na to, kabahin sa provisional dismissal, ubos sa rules of court niya, kani atong hisgutan na to din sa ato nga pagpanaguban sa ato nga programa, himunta ni sa sunod na ito kapag panagat sa programang Nuda Veritas. Wan natin panahon oras sa nga sa atong kuyog kargapunan si J.C. James diri sa Pikas nga Lawak atong kuyog kanunay. Matag karunogon niya, kami magapasalamat sa inyong pagsunod sa atong programang Nuda Veritas program nga mabati katulo sa usa ka semana kada Lunes, Miyerkules ug Biyernes lamang alauna ngadto sa alas 2 antak na sa kapunon. Para sa mga naminaw karon nga nagduka, salamat gyud kayo. Og sa ngalan pod ni Congressman Lordan Suan sa District 1 dinhi sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, Chairman sa Committee on Public Information og Assistant Majority Floor Leader sa House of Representatives. Kuyog sab ni Aga Suan, Minority Member sa City Council dinhi sa atong syudad. Kami magapasalamat uban dining mahinudanon kayo mga pulong among ibilin diha kadinyo. Ang kahimtang sa atong kinabuhi resulta sa mga desisyon nga atong gipili. Dagasalamat ug may hapon. G103.9 Gold Radio. Balita, satak na! Gibunalan
Luoy kayo ang gidangatan sa usa ka iring nga namatay human kini gilambusan og kahoy sa usa ka lalaki sa may barangay Holy Spirit, Quezon City. Matud pa sa impormasyon, balantaw kuno sa CCTV camera nga ana sa kilid sa kalsada ang iring og nakalingkod lamang. Taud-taud lang, usa ka lalaki nga may bitbit nga kahoy ang niduol sa iring nga gikan sa likod og gilambusan ang maong mananap. Giingon sa